Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Saan man pong panig kayo ng ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, sa man panig ng mundo. Muli pong buwabati kami ng isang magandang umaga. Ako po si Pastor Robert Dulay. Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages, kasama na rin ng NTFL Facebook page. Ako naman po si Kin. Ngayong umaga, February 10, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa na kung saan ating tatalakayin ang mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ako naman po si Cassie. Tulong ng Diyos, bayan at pamalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad para sa lahat. Kasama ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan. Ito po si Ate Rose. Sa bawat kwento po ng bagong buhay at pag-asa, patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat. Ang Binagong Buhay. Bago tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Lord through a prayer. Tayo po'y manalangin. Samahan niyo po kaming mga kababayan sa isang maigsing panalangin. Banal na Diyos, sa umagang ito nagbabalik loob po kami muli sa inyo. Inialay namin ang aming buhay. May pasasalamat kami sa panibagong umaga, sa panibagong pag-asa, sa panibagong pagkakataon na mapakinggan namin ang inyong salita at marinig namin ang mga kwento ng inyong himala sa buhay ng mga taong nais niyong iligtas. At salamat, Panginoon, sa pagpapatawad ninyo sa aming mga kasalanan at sa lahat po ng aming mga tagapakinig at sa lahat ng aming mga taga-subaybay. Samahan niyo rin po sila, inspire niyo sila sa umagang ito at makasumpong kami ng mga bagong pagpapalakas ng aming pananampalataya at pananalig sa inyo. Salamat po sa pagdinig sa aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Robert. Muli, kayo po ay nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Kumusta naman po kayo, Pastor, Sir Kin, Ate Rose? Kumusta po ang week ninyo? May mga date na ba kayo for Valentine's? Naghahanda pa? Ano? Naghahanda pa. Papalapit na papalapit. Sana lahat tayo ay masaya sa araw ng pag-ibig. Siyempre naman. Alam mo, sa pagkaabungan ng mga puso, may mga pagkakataon na magastos ito sa aking buhay. Kasi lahat ng mga babae sa buhay ko, Ang dami niya, Pastor, yung anak kong babae, yung asawa ko, yung biyanan ko, nanay ko, ate ko. Yeah. Yung lahat ng mga babae sa buhay ko, mga aunties ko, lahat yun binibigyan ko ng bulaklak. Kaso medyo malayo na tayo ngayon. So, pero we will try our best. Ano po, sa panahon po ng buwan ng puso, mag-express tayo ng pag-ibig sa kanila. Sa lahat ng mga minamahal natin. Kayo ba, Ate Rose? May date ba kayo, Ate Rose? Ayan, Sir Kin, Ma'am Cassie, at Pastor, ang Toto. Ramdam po ang tindi ng lamig. Ano po? Ay! Kaya sa panahong ito po ay kumot ang kapiling. Pero dahil po naramdaman at nakamit na yung pag-ibig ng Panginoon, masaya po ako na maipaabot din at maipadama ang pag-ibig ng Panginoon sa mga iba't ibang mga lahi at lipi ng mga tao mula sa mga komunidad. Masaya na po ako doon na maglingkod para po sa ating mga mamayan, lalaki man o babae. Napakaganda, Ate Rose. Napakaganda naman nun. How about you, Sir? How about you, Kin? Ako? May date ka na ba? Siyempre, tinanong mo lahat, di ba? Hindi, katulad ni Boss, siguro hindi, isa lang. At, alam na niya kung sino siya. So. Maganda siguro. Ikaw ba kasi? Ayun, ako naman, syempre, meron naman ako. May mga plano din kami ng mga Ang dami rin, girlfriends kasi. May Galentines na kami. So, sa mga sinabihan ko na hindi ako free, may Galentines kasi kami. Ayan. Galentines. Sige, siguro, maaari na ba nating ipakilala ating guest, Ate Rose? Yes, Sir Kin, ipakilala po natin ang ating natatanging bisita ngayong umaga. Tulad ko rin po siya. Isa rin po siyang dating kasapi ng armadong grupo na ngayon ay nakapagbagong buhay at tumutulong upang palaganapin ang kapayapaan. Siya po ay si Mr. Toto Marquez. Good morning, To. Good morning, Sir Toto. Good morning po sa ating lahat, lalo't higit sa ating mga takapakinig at nanonood ng ating himpilan sa AWR 360. Ako po pala si Toto Marquez, dati pong rebelde.
ngayon po ay bagong buhay na katulad natin, Rose. Yes. Si Sir Toto ay nasa AWR sa Tanay station natin sa tama po ba? Nasa Mindoro. Ah, Nasa Mindoro. Yes. Okay. AWR missionary po natin sa Mindoro. Wow. Ah, From wow. pagiging former rebel, ngayon missionary na. Ah, Grabe rin yun. talaga yung pagbabago or transformation na ginagawa ng Panginoon and of course ng government din. Magbahagi po ng mga testimony kung paano muling binago at kung paano po natulungan ng ating gobyerno at ng ating Adventist World Radio at ng Adventist para po sa remolding at ito ay ang trabaho po ay mag-testimony po sa mga komunidad na dati pong ineriyahan o dating mga naging biktima nung Alam panahon niyo- pong nasa kabila pa. Yeah, alam niyo maganda po ang istorya no, ni Toto. At ngayong umaga ay mapapakinggan natin yung mga karanasan niya, no? Mga naging karanasan niya sa kanyang buhay at isi-share niya sa atin ngayong umaga. Salamat Toto sa pagpapaunlak mo na maging kabahagi ka ng ating programang Ang Binagong Buhay. At sa mga nanonood po sa atin ngayon, mga kababayan, mga tagapakinig, subaybayan niyo po at tutukan niyo po yung magandang istorya ng pagbabagong buhay ni Toto. At mapakinggan po natin at magsilbing inspirasyon na sa ating lahat. At ngayon po, maaari mo bang, Toto, ibahagi sa amin yung mga naging karanasan mo na nung nandun ka sa armadong mga pakikipagbaka? Sa akin po, ang karanasan ko po ay yun yung karanasan na hindi ko rin malilimutan sa aking buhay. Mhm. Lalo tigit yung paglalakad sa dilim, araw o gabi, walang humpay na paglalakbay na hindi mo alam yung patutunguhan mo kung saan ba talaga. Lalo yung mapalabang ka, na tamaan ka, tapos hindi ka ilalabas sa ospital kasi nga baka daw ikaw ay mahuli ng sundalo at ng pulis na ikaw ay torturin. Yun po yung mga karanasan na ito yung idoliya na ipinataw sa amin nung kami sa kabundukan na hindi po kami pwedeng lumabas dahil kapag kami po ay lumabas para magpagamot ay kami po ay papatayin rin lang naman. So naisip lang po namin na nandun lang kami sa loob ng kabundukan para magpagaling or ano man ang gagawin namin doon. Kahit mga magulang namin, so hindi po kami pinupunta o kontakin man lang yung magulang para kami ikamustahin kaming mga anak. So napakahirap ng buhay doon sa kabundukan. So ito po yung mga karanasan na yung gutom at yung pagpatay mo ng kapwa mo Pilipino na hindi naman pala tugon yung ganong sistema, yung tinatawag natin na hindi naman pala kailangan na pumatay ka para ipagtagumpay mo yung ipinaglalaban mo. May ilang taon ka, Toto, ilang taon na nandoon ka sa kabundukan, nandoon ka sa armadong pakikipagbaka? Siguro po, Pastor, ay kung susumahin ko ay mula yun sa legal front pa ako. So, mahigit isang dekada rin ako Isang naglingkod sa- dekada. Mahigit po. Mahigit. Kailan po kayo sumuko? Siguro itong mga 2018. So, yun na yung 2019. Doon na po ako nagkaroon ng liwanag na nakilala ko ang government. Opo. So, ayun. Maraming salamat po, Sir Toto, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Sa aming pagbabalik, ibabahagi ni Sir Toto kung paano niya binago ang takbo ng kanyang buhay matapos ang kanyang mga karanasan at manatiling nakasubaybay at magbabalik kami matapos ang isang napakagandang awitin. Narito ako
Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, wag malumbay kahit ika'y nag-iisa. Kung ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Hindi kanya pababayaan, ialay ang lahat sa kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay at gusto ko lamang pong batiin ang ating mga manonood sa ating Facebook Live. Si R. Christian Roda sabi niya, have a blessed Tuesday morning everyone on Ang Binagong Buhay and happy watching and greetings from Novelita, Cavite. Sabi naman po ni Sir Lito Rosales Montesenes, good morning AWR Manila 89.1 FM, greetings from Lilio Fernandez SDA Church, Lilio, Laguna. Meron Good rin morning si po. Miss Maria Marjorie, have a blessed Tuesday, happy watching from Buyayao Island. Hello po. And last, for now, we also have Miss Sara Orita Caspe. Good morning po. Magandang araw din po Good sa morning inyo. sa ating mga tagapakinig sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Napakarami naman talaga internationally and sa Philippines mismo. Kaya, Oh, ayan. malayo yung Buyayaw Island ha. Oo. Sa Bulalakaw, napakaganda ng Buyayaw Island. Ano? Good morning dyan sa mga Makapunta tayo bayan dyan. natin dyan. Ayan, muli kasama po namin si Sir Toto Marquez. Balikan po natin si Sir Toto. Sir, bakit po nagbago ang inyong isip at tuluyang nakapagdesisyon na talikuran ang armadong pakikipagbaka? Dati po yung nasa bundok pa ako, mahilig po kasi kami makarinig ng radyo. Siyempre yung aking pamilya, magulang, nakukunta ko. So sila rin yung naghikaya, tapos yung napapakinggan namin yung programa ng gobyerno natin, lalo tigit sa amnesty, sa ICLIP program, livelihood, Opo. na ibibigay sa mga gustong magbagong buhay. Isa po yon sa mga naging daan
na nagbago yung buhay ko. Kaya ito po sa kasalukuyan ay patuloy na po tayong naglilingkod sa mga mamamayan na kung saan doon po sa mga amin pong napuntahan na area nung kami nasa kabundukan. Yun po yung aming pinupuntahan muli ngayon upang kami ay mag-testimony, magbahagi ng mga karanasan at buhay ano na po kami, buhay paglilingkod na sa ating Panginoon. Yung bitbit na po namin ngayon ay hindi na po barel. So, pwede pala maglingkod na ang daladala mo ay salita ng Diyos. So, yun yung nagbibigay ng lakas lalo na sa akin, particular sa akin. Napakaganda. So nabanggit mo, Toto, no? Akin nabanggit niya kanina na malaki yung role ng pamilya, ano? Opo. Pamilya, kasi nga malayo sa pamilya. So, naantig ako doon na syempre nakakapakinig sila ng mga news, update sa mga radyo, ganyan. At namimiss nila yung kanilang pamilya. At doon sila nagkakaroon ng reflection na magbalik loob. At yung programa ng gobyerno, binanggit niya rin, na nakita niya na mayroong programa ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan na alalayan at samahan sila para sa pagbabagong buhay. Tama ka dyan, Pastor. So, sir, beneficiary na kayo ng mga government programs natin for former rebels, like ECLIP, yung livelihood program, sir? Yes po. Opo, tulad ng natin, sir? Yung program, livelihood po, yung sustainable livelihood program po na galing. So, tuloy-tuloy yung pagbabagong buhay natin, sir. Yes po. Actually, ang mga kababayan, para po sa kapakanan din ng ating mga tagapakinig, pwede din i-share ni Toto ngayon. Ate Rose, kasama natin si Ate Rose. Si Toto ay isa sa mga leaders ng association na binuo dyan sa Mindoro para matulungan at maiangat ang buhay ng ating pong mga kababayan, mga kaibigan natin, mga kasama natin na nagbabalik loob. Siguro, Toto, pwede mong i-share, or Ate Rose, yung bahagi na yon. Pastor Sir Kin and Ma'am Cassie, si Toto po ay isa po siya sa president ng district level ng MISPA, Mindoro Island, Mindoro South Farmers, ng fully reconciled doon po sa bahagi ng Occidental. At sa buong island po na may federation, ang MIFRA, siya po ay isa sa vice president. At doon po sa Kadri Memoropa, siya din po ay vice president. Kaya po sa usapin ng tumutulong sa kung paano ipaabot ang programa ng ating gobyerno sa mga iba pang mga nagbagong buhay sa usapin ng pagbubuo ng organisasyon at kung paano sila maka-avail ng mga programa ng livelihood, yung SLP o yung mga association, paano i-registered sa DOLE, kung paano ma-accredit ito sa government para maka-avail po ng para sa pangdagdag pangkabuhayan ng ating mga nagbagong buhay. Siya po ay yun yung kanyang trabaho para i-guide ang lahat ng mga nagbagong buhay sa bahagi ng Occidental, lalo tigit ang mga katutubo natin na medyo may limitasyon sa pagsusulat, sa pagbabasa, at kung paano mag-process ng kanilang mga organisasyon, paano ipa-registered. Siya po yung gumagabay bilang presidente po ng isang district level natin, ang MISPA po sa bahagi ng Occidental. Ayan po. At kung paano din po yung sa OPAPRO, sa DOLE, yung mga iba't ibang ahensya sa PhilHealth, kung paano maka-avail din yung kanyang mga association sa ilalim nito. Siya rin po yung nagiging taga-coordinate doon sa mga iba't ibang ahensya para makarating din sa mga community. Toto, pwede mo bang i-share sa amin paano kayo nagkakaroon ng pagka-connect nila Ate Rose sa Mindoro? Ano yung mga nagtulak ngayon nabuo kayo? Siyempre may kwento yan iba't iba naman kayong lugar ng pinanggalingan, Quezon, Mindoro, kung Occidental, Oriental. Paano kayo nagkasama-sama? Ano ang nangyari? Yung Pastor, hindi ko malilimutan, meron isang patawag yung ang kasundaluhan natin, saka ito po ay FR Summit na sinasabi nila. FR Summit. Doon po ginanap sa San Jose. Former Rebel Summit po. Sa totoo po ay bali 2020 po ata yon, na ako po talaga ay nagulat kasi nakita ko yung mga iba kong kasamahan na nandun pala dun sa summit na yon. Yeah. Lalo na yung nakita ko si Ate Rose,
Tapos ikaw pastor. So yung umintig yung aking damdamin noon. Sabi ko, ano pala ito? Parang ito na yung liwanag. Ito na ba yung oras na makilala ko lahat at makita lalo na yung mga kapatid ko. So, yun na po yung simula. Doon po nagsimula na umintig yung damdamin ko. Yung nagkaroon ng FR Summit sa pangunguna po ng Adventist World Radio at kasama po ang ating kasundaluhan at kapulisan. So, doon po nagsimula. So, hanggang ngayon, ito na po ako. Napakaganda, sir. Alam mo, Yakin and Cassie, yung mga karanasan nila, dapat pala hanapin nila, no? Hinanap nila yung kanilang mga kasama, may mga pagkakataon na yung magpapalakas ng loob na magkasama-sama sila. Kaya mahalaga pala yon na yung mga FR natin, may programa tayo, ang gobyerno, ang pamahalaan, na sila ay pagsama-samahin at magkaroon sila ng itong mga associations na nabuo nila. Alam ko si Ate Rose, nag-reach out ito sa mga dati niyang mga kasamahan para mabuo yung kanilang grupo uli. Opo. So yung baga ng alab ng damdamin ni Ate Rose na naipasa niya kay Sir Toto. So sa kanilang pagsasama-sama ay lalong umaalab ang kanilang damdamin na maglingkod sa bayan sa isang mapayapang pamamaraan. Napakaganda. So, sir, from beneficiary, ang ganda na nakakatulong na rin kayo sa ating mga former rebels sa magpasuko. At muli, manais naming ipaalala ang deadline ng amnesty application. Kasi? Ayun, para sa mga kaibigan natin sa MILF, RPMP, RPA at ABB, inaanyayahan po namin kayo na mag-file ng inyong amnesty application sapagkat hanggang 04 March or March 4, 2026 na lamang po. You only have 23 days left. At para naman po sa mga kapatid natin na galing ng CPP, NPA, NDF, hanggang March 13 na lamang po. So you only have 32 days left po. So, ibig sabihin, kapag ka nag-avail sila ng amnesty, nagbalik loob sila, ano yung mangyayari kasi Kin, since you are on the side of the government, ano yung amnesty program na ito, anong nakapaloob dito sa amnesty program? Pwede niyo bang ma-share din? Yes, sir. So ang amnesty program natin, ang mga kasama natin na nagbalik loob, sumuo, maaaring mapatawad ang kanilang mga nagawa para sa kanilang mga pinaglalaban noon. So, kailangan lang nila mag-file sa National Amnesty Commission upang mabigyan rin sila ng safety conduct pass so habang dinidinig ang kanilang mga na-file na application, malaya silang makakagalaw at hindi sila huhulihin. Gano'n. So, inaanyayahan namin ang lahat na mag-file ng amnesty application kasabay ng kanilang pagsuko para na rin mabigyan sila ng safety conduct pass para sa tuloy-tuloy ang payapa nilang pamumuhay. Yes. So alam niyo po itong balikan natin si Toto na-meet ko siya at kasama dinala actually ni Ate Rose sa mga summits natin. At na-discover namin, Ate Rose, merong talento ito si Toto eh. Oo, ano bang talento ni Toto, Ate Rose? Pwede mo bang i-share sa amin? Nakamute yata si Ate Rose. Alam niyo po si Toto ay isang composer din siya. Wow! Isang composer siya ng awit. Napaka-talented naman. Magaling din po siyang umawit. Siguro Toto sa bundok, nung nasa bundok ka, may gitara ka or Si Sir At ang umaawit ka. entertainer nila doon. Yung pastor ay isa siyang dating kultura ng mga kabataan sa Occidental Mindoro. Ang tinatawag ng kanilang grupong pangkultura ay bagsik. Kaya kahit nung panahon po siya ay nagbagong buhay, hindi lang siya sa rally kumakanta dati. Hindi rin lang sa loob ng Tilusan kumakanta tuwing anniversary. At nung panahon po siya ay nagbagong buhay na, ngayon po ay isa rin po siyang mga awit sa ating mga komunidad, mag-testimony at mag-compose ng mga awit sa mga aktibidad, sa mga Youth Leadership Summit, sa mga FR Summit.
siya po ay isa rin po sa ating kultura. At lalo't higit, ang karamihan na niya ngayong inaawit ay hindi na po usapin sa kung paano lumaban sa gobyerno, kundi usapin na kung paano ang pag-ibig ng Panginoon ay siyang gabay para sa pagbabagong buhay. Kaya siya po ay isang mga awit na ngayon ng ating Panginoon at nagbabahagi sa lahat ng komunidad na aming pupuntahan. Ayun. Yes. Toto, ilang kayo sa pamilya ninyo na magkakapatid? Kami po ay, wala po kami magkakapatid, tapos 5 po kami naghawak ng armas o nag-anib sa New People's Army. Sa kasalukuyan po, may isa pa po kaming kapatid na naiwan po dyan. 4 So, na kami nandito sa loob. So, ibig sabihin, 5 kayo na magkakapatid na sumama sa hukbo, sa armado, at kayo ngayon ay 4 na yung nakapagbalik loob sa ating gobyerno. Yes po, Pastor. So, meron pang isa, Yes, Pastor. binabanggit mo. Opo. Sana naman ay mapanood niya ang episode na to at maanyayahan natin na sumuko para na rin maging mapayapa ang kanyang buhay. Katulad ni Sir Toto. So, Yes. ayun po. So yon, muli nais naming ipaalala ang deadline ng amnesty application para sa miyembro ng MILF and MNLF, RPMP, RPA at ABB. Ito po ay sa March 4, 2026. Para naman po sa miyembro ng CPP, NPA, NDF, ito po ay sa March 13, 2026. So sa aming pagbabalik, ibabahagi na rin ni Sir Toto kung paano siya nakakatulong sa mga kapatid nating sumuko gamit din ang kanyang talento. At sana paunlakan tayo ni Sir Toto ng isang awitin. So kami ay magbabalik matapos ang ilang paalala. Langit ay lubhang maulap, araw ay di maaninag, ang gabi ay walang bituin, landas mo ay kay dilim, di matanaw ang liwanag. Kaibigan ko, ikaw ba'y nag-iisa? Buhay mo'y puno ng pangamba, dilim ay di magtatagal, liwanag ay muling darating, huwag mawawala ng pag-asa. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Ang landas man ngayong nilalakbay, kay kipot at tila ba'y walang hanggan. Pag-asa mo ay napapawi, naging luha ang iyong ngiti, kasawi ay iyong tinataglan. Ngunit ngayon, narito ang kanyang kamay, nakahandang sa'yo't umagapay. Pasalin mo'y kanyang babatiin, landas mo'y paliliwanagin, muli bagong umagay darating. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo,
Kami po ay nagbabalik sa Ang Binagong Buhay. Kasama pa rin po namin si Sir Ernesto or Sir Toto Marquez at mukhang marami sa ating mga tagapakinig at nanonood ang naantig sa kwento ng buhay ni Sir Toto. Pero bago tayo dumako sa question and answer natin, basahin muna natin ang mga comments sa social media. Kasi napakarami pas na nag-comment at nag-good morning. So gusto ko lang i-share sana sa inyo. Lalo malaman natin kung mga taga saan sila ngayon pas. Sabi po ni Ate Mila Revilla, good morning daw po. Good morning din po sa inyo. Sabi naman po ni Idala Linlin Asyong, a blessed morning po sa lahat listening from Pampanga. God bless po sa programa ninyo and more power. Naway marami kayong matulungan at maakay na kaluluwa. Good morning po. Lord willing po. Nais Eto kong naman. basahin din kasi Sige si po. Sara Urita Caspe. Sabi niya, thanks God dahil sa AWR ay nakakilala ng ating mga kaibigan si Jesus. Yes. Hope and pray na marami pang magbalik loob o sumuko sa panawagan ng Panginoon. Opo, sana nga napakaganda po. din po niyan. Ayan. Sabi ni Helen Aguilar, sabi niya rito, good morning and God bless. Sabi niya rito ay maganda rin ating God bless ang program today at sa lahat ng mga tao around the world. Ayan. Maraming salamat Meron po, Ma'am din po si Helen. Sir Julio Tomarlas. Good morning. Amen and blessings. Sabi naman po ni Sir Tata Medina Canilaw, God bless you, Sir Toto. And sabi naman po ni Sir Noli Banaria, good morning everyone. At ayan ulit, magandang umaga po sa inyong lahat. At magandang umaga po sa ating lahat. At ngayon naman po, narinig po natin yung bahagi ng mga kwento ng buhay ni Sir Toto. Sir Toto, may tanong lang po tayo na ano ang pagkakaiba ng buhay nung nasa armadong pakikibaka ka pa at sa kasalukuyan na ikaw ay isang bahagi na ng missionary at isang bahagi ka na kumbaga na ikaw ay isa na sa humahawak ng samahan o ng organisasyon ng mga nagbagong buhay. Ano yung pagkakaiba at bilang ikaw ay presidente o bilang ikaw ay AWR missionary, ano yung maitutulong mo sa iba pa nating mga kapatid na hindi nagbabalik loob o dun sa mga komunidad na atin ngayong binabalikan? Ano po yung maibabahagi mo, Brother Toto? So, napakalaking kaibahan yung ako ngayon at nung dati, nung ako ay nasa Kilusan pa. Kasi yung nasa Kilusan pa ako noon, ay talagang puro baril ang hawak ng ginagawa para mang-ambush o walang patutunguhan. So, pwede po pala na ganito na ang ako ay nagbagong buhay, na ipagpatuloy din naman yung hinaing kung para sa bayan, na wala kang daladalang pananakot sa bayan, sa mga tao. Ngayon daladala mo yung Biblia lang na maglilingkod para doon sa pamayanan. At saka, Ate Ros, nabanggit mo rin na yung mga kasamahan din natin, yun na rin yung ating naging katuwang dahil sila rin po ay mga naging lumiwanag na rin yung kanilang isipan, lalo't sa tulong ng ating pagpapaliwanag sa kanila na hindi solusyon yung armadong pakikibaka para baguhin mo ang isang lipunan. Pwede din palang maglingkod ka sa mamamayan na wala kang baril na daladala. Kumbaga, ang daladala mo yung puhunan mo, yung sarili mo at yung Diyos. Dahil kumbaga, pag ikumpara natin na walang Diyos sa kabundukan, lalo na sa CPP-NPA, no? Pero hindi pala yon ang dapat na manaig. So mas nananaig pa rin yung katotohanan, yung paglilingkod mo sa kapwa, lalo tigit daladala mo yung salita ng ating Panginoon sa pamayanan. Mabalikan ko lang, maputol ko lang si Toto. Ano yung isang bagay na nagtulak sa iyo na sumama sa armadong pakikipagbaka? Alam ko, active ka sa mga, isa kang aktivista, active ka dati sa mga rally. Ano yung nagtulak sa iyo para sumama sa armadong pakikipagbaka? Ano yung mga pagbabago na nandun sa isip mo o mga bagay na gusto mong gawin noong mga panahong iyon na aktibo ka sa armado? Yung Pastor, kasi yung aming lupa ay reformang agraryo. So, nananatili doon ang akala namin na tumulong sa amin ay napakabuti. Yun yung mga tinatawag natin mga front organization. So, sila yung nag-udyok sa amin na paano kami lumaban, na ipagtagumpay lamang yung lupa sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. So, kaya po kami na-recruit
lalo na ako, dahil napakakisig ko pang kabataan noon. So, dahil sa mga matatamis nilang mga salita, nainganyo kami. Sinama kami sa rally upang, sa totoo niyang pastor, yung 2000, yung Era Preside Movement. Kasama po tayo dyan sa nagpatalsi kay Erap Estrada. Tapos kami po ang ginawang tagapagsalita nung kami po yung nasa kabataan. At tumawag po ng isang kabataan para sa gawain pangkultura ng mga bata. Okay. So nakita mo na yung pinaglalaban mo noong nandun ka sa kabundukan, nakita mo pwede pa rin pwedeng ipagpatuloy. Halimbawa, yung sa paglaban sa ipagtanggol yung mga karapatan ng mga mahihirap sa lupa, yung pagbabago, yung wakasan ng kahirapan, yung ano pa ba yung mga gusto nating tapusin ang mga korupsyon, mga pagbabago na abutin ang masa, mapaglingkuran ang mga tao. So nakita mo na yung pinaglalaban mo nung nandun ka sa armado, nakita mo na pwede pa rin ipagpatuloy ngayon? Tama ba yan? Sa totoo, pastor, tama din naman yung pinaglalaban ng bilang tao ba? Yes. Kumbaga, yung karapatan natin ng bawat isa sa lipunan ay may karapatan tayong magsalita, may karapatan tayong sabihin kung ano yung gusto nating hinaing. Pero mali na yung maghawak ka ng armas. Opo. So tama po yung ipinaglalaban na tama, meron tayong korupsyon. Pero hindi ibig sabihin na para mag-rebelde tayo, na para maghawak tayo ng baril, para patay tayo ng kapatid Pilipino. Hindi po pala pwede yun. Pwede pa rin pala tayo makibaka sa pamamagitan ng diplomasya at paghahatid at sa mga programa ng ating gobyerno. Opo. So, Ate tama. Rose, oo, Yes, kasi Pastor. at saka Kin, gusto ko lang matanong. Ate Rose, ano yung problema na na-encounter ninyo? Yung halimbawa sa inyong assessment, kasi kayo mga FR kayo, kapag humawak kayo ng armas, ano ang nagiging problema? Ano nakikita nyong hindi maganda kapag naghawak ng armas upang ipagpatuloy yung pakikipagbaka? Kapag, Pastor, magtutuloy-tuloy ang armadong pakikibaka, magpapatayan ka po ang Pilipino. Ibig sabihin, hindi solusyon talaga, Pastor, ang paghawak ng baril kasi kapwa mo, Pilipino ang pinapatay mo. Samantalang ang mga usapin ay usapin sa lupa, usapin sa hustisya. Ibig sabihin, may korte. Kung usapin sa hustisya, usapin sa lupa, may batas ang gobyerno at may tamang ahensya. Usapin sa mga tunggalian, pwede namang pag-uusapan kasi may proseso at may mga dapat na ahensya na siyang pupokus ng mga ganitong mga usapin at issue. Pero kapag ikaw ay humawak ng baril, ibig sabihin, ang mismong mapapapatay mo ay yung kapwa mo Pilipino na hindi maganda dahil pagtatawanan tayo ng ibang lahi na mismong sa loob mismo ng ating bansa ay nag-aaway at nagpapatayan. So nakita mo na kapag humawak ng armas, mas nalilimitahan yung advokasya, mas nalilimitahan yung mga paglilingkod na magagawa ninyo. Tama ba? Yes, Pastor. Kasi una, sa halip na ikaw ay masolusyonan, magawa ng paraan, maplano kung ano talaga ang suliranin, hindi na dahil ang nasa isip mo na may kalaban, kailangan mong patayin, kailangan mong maunahan. So, paano ka makakapagpuko sa paglutas ng problema? Hindi na yun pag nandun ka na sa armadong pagkakibaka, hindi na yun ang nasa isip mo. Na nakakalimutan na yun minsan yung mga usapin kung paano ayusin at kung paano solusyonan. Yeah. Balikan natin si Toto, kasi at saka Kin. Gusto ko lang talagang, ano pa yung mga naitulong sa iyo? Siyempre, yung gobyerno tumulong din sa iyo. O ano yung nagawa ng simbahan, sa role sa iyo sa pagbabagong buhay mo? Yes. Sa totoo po, napakalaking tulong ng simbahan sa akin, lalo't na yung Seventh-day Adventist o AWR. Kasi po, una, dyan po kami, libreng mass wedding po. Tamang-tama sa buwan ng pag-ibig. Oo, actually, hindi ko alam kung anong buwan yun, Ate Rose. Ay, April ba yun? April, ang mass wedding, So, nagkaroon ng mass wedding, Kin and Cassie. Oh. Pwede pa kayong humabol, mass wedding. Si Cassie, Pastor. baka pag nakahanap ng papakasalan si Ayan, Cassie. tama. Yeah. So, ibig sabihin to, nagkaroon naiayos yung inyong mga papeles, mga dokumento. Ano pa yung mga natulong sa ng simbahan? Kasi po kami dito sa Mindoro, may mga association po kami. So, kada association po, binigyan po rin po ng AWR na mga fund for halimbawa mga manukan o mga pangtindahan. Tapos yung mga tulad po sa akin, particular po sa akin sa mga missionary. So meron po kaming service na binigay din po ng
ng ating AWR. So nagpapasalamat po kami dahil lahat po ng mga bahagi na ito na ngayon po namin naasam, na hindi po namin naasam yung mga tulad namin dati kung saan po kami nanggaling. So yun lang po at mabuhay po tayo lahat. Ayan. Alam mo, Pas, gusto ko lang i-share yung takeaway ko din talaga dito, mga insights sa mga sinabi ni Sir Toto and ni Ate Rose. Na totoo talaga na may mga problema na nangyayari sa ating bansa. Pero hindi naman dahas o terorismo yung kailangan para ma-resolve natin yung mga problema na ito. Sa totoo lang, meron namang mga peace mechanisms, may mga measures na ginagawang ating gobyerno para ma-resolve kung ano man ang mga problema na nararanasan ng ating bansa. Kagaya na lamang sa NTF-ELCAC, kino-converge niya yung different government agencies para magtulong-tulungan at para ma-resolve yung mga problems na experience ng mga conflict-affected areas or mga vulnerable areas, mga barangays na hindi naaabot ng mga gobyerno. Kaya kailangan talaga na makita ng mga tao na may ginagawa ang ating gobyerno para sa ating mamamayan. So, gusto yun. Tama kasi. I-share ko lang din yung natutuhan ko sa aking klase. So, nag-school kasi ako ngayon, tapos meron akong subject, Alternative Dispute Resolution. So, doon na ituro sa amin na ang resolution ng conflict, hindi naman kailangan na palaging may talo, pwede ito gawin sa mapayapang pamamaraan. Maganda na. So, pwede namang sama-sama tayong manalo. Yes. Ganun. Alam nyo, naalala ko yung sabi ni Martin Luther King Jr., no? Sabi niya, darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Tama. Sabi doon sa susunod, sabi yun, hate cannot drive out hate. Only love does. So, kaya maganda yung maganda yung sa mga pagbabago na gusto natin. Hindi pwede kasing yung dahas ay kailangang tapatan mo ng karahasan din. Pero maganda yung ginagawa ng gobyerno ngayon, ng simbahan kasama ng ating mamayan, yung whole nation approach natin na yung pag-ibig talaga, samantalang ngayon ay buwan ng pag-ibig, pasaganain natin yung pag-ibig. Na yung galit sa puso natin, hindi maalis yan. Pag-ibig lang talaga yung pwedeng tumalo sa galit natin eh. Kaya alam ko ito yung mga naramdaman nila Toto at nila Ate Rose at nung kanila pang mga kasamahan, na kapag mayroong mga tao na tumulong sa kanila, na iniisip kasi nila, pag sumuko kami, baka patayin kami, bugbugin kami. Pero ipinakita ng gobyerno yung pagmamahal, pag-ibig kasama ng simbahan, kasama ng lahat ng mga agency, na ipinadama sa kanila yung pagkukup at pagmamahal at pag-aalalay. Kaya, mga kababayan, Cassie and Kin, sa huling bahagi ng ating episode ngayong araw, ng binagong buhay, wag po kayong aalis, tututukan po natin sapagkat paawitin natin si Toto. Mayroon siyang composition na isi-share sa atin ngayon. Pero bago yan, nais ko pong i-share din yung mga take-away ko dito. At merong verse ako na para sa iyo, para sa lahat ng ating mga tagapakinig, para kina Ate Rose. Matatagpuan sa Philippians chapter 3. Ito yung sabi sa Philippians chapter 3 verses 13 and 14. Sabi dito, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Dadapwat, isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kaya nga, sa verse 15 sabi dito, kung ilan tayong mga sakdal ay mag-isip ng gayon at kung sa anumay nangagkakaiba kayo ng iniisip ay ipahayag naman sa inyo ng Diyos. So, maganda yung bagay na binanggit ni Paul dito na sabi nga sa English, I press toward the mark, yung high calling, yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. At ang sabi niya rito, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are ahead or before. So, ngayon po, mga kababayan, mga tagapakinig po natin, napakagandang istorya ng buhay ni Toto. At ngayon, ay gusto nating pakinggan yung kanyang awit. Bago po tayo magtapos sa ating pong programa. So, Sir Toto. Ang akin pong ihandog na kanta yung pinamagatang Buhay na Pag-asa.
Sa pagsikat ng araw sa umaga, bagong pag-asa ang nadarama. Ang haplos ng hamog sa mga dahon ay nagbibigay buhay na pag-asa. Gaano man kadilim ang nangyari sa buhay mo, ituring mong ito'y gabi na dumating sa buhay mo. Hayaan mo at lilipas sa tulong ng may kapal. Sa pagsapit ng umaga ay mayroon kang pag-asa. Huwag kang mabahala, kaibigan. Ang buhay mo'y sa Diyos mo ilaan. Patuloy na umiikot ang mundo upang ang liwanag ay darating sa'yo. Gaano man kadilim ang nangyari sa buhay mo, ituring mong ito'y gabi na dumating sa buhay mo. Hayaan mo at lilipas sa tulong ng may kapal. Sa pagsapit ng umaga ay mayroon kang pag-asa. Pag-asa, pag-asa. Yes, napakaganda, no? Napakaganda. No? Napakaganda Ang ng pastor ay buhay. Gaano man kadilim, ano, ang nangyari sa buhay mo. Nagawa. Mayroong bagong pag-asa, darating ang umaga. Napakaganda, ano, ng composition. Napakaganda. Maraming salamat, Sir Toto, sa isang napakagandang awitin at pagbabahagi na iyong talento ngayong episode na ito, no, Sir? Kaya, Ate Rose? Isang makabuluhang talakayan, kasama natin si Sir Toto Marquez, ang natapos na natin ngayong umaga. Mga kababayan, muli po natin nasaksihan ang panibagong istorya ng pagbabagong buhay na kung paanong binago ng Diyos sa tulong ng pamahalaan, sa tulong ng simbahan, ang buhay ni Toto Marquez. Muli po, inyo kaming subaybayan tuwing Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, hanggang sa susunod po na ulit ng ating talakayan, at patuloy po tayong makinig at subaybayan ang programang ito. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay, para sa Diyos. Para sa bayan. At para sa bagong simula. Kami po ang inyong mga lingkod para sa Ang Ang pinagong Binagong buhay.